Patuloy ang pag-monitor ng Pag-asa sa mga dam sa Pilipinas. Ito'y sa harap ng maaring epekto ng Bagyong Marce. May paalala naman sa publiko ang ahensya. Si Earl Tobias ng IBC 13 sa Balitang Pambansa. Tuwing tuloy-tuloy ang mabigat na buhos ng ulan, ang pagpapakawala ng tubig sa mga dam ay isa sa pinaka-inaalala ng publiko. Katunayan, kinumpirma ng Pag-asa na kasasara lamang ng gate ng ilang dam na nagpakawala ng tubig bunsod ng Bagyong Christine at Leon. At posibleng magpakawala ulit ang mga ito ng tubig dahil sa parating na Bagyong Marce. Pero bakit nga kaya kailangan itong gawin? Ito pong pagbubukas ng gates ng mga dams na minomonitor po natin is just to protect po yung integrity po nitong mga structure na to, because whatever structure po, no, meron po iyan na sinusunod natin yung tinatawag nating maximum design flood. So ito po ay yun lamang po ang kaya niyang i-contain, parang basin po yan. Kaya niya lang na maglaman ng 1 litro at nadagdagan ito ng, halimbawa itong paulan ay gagawin niyang 2 litro, ay aapaw po ito. Meron din daw tinatawag na pre-release o unti-unting pagpapakawala ng tubig para magkaroon na ng spasyo ang mga dam bago pa ang mabigat na pag-ulan. Kritikal din naman daw na malinaw sa bawat sektor kung ano ang kinakailangang eksaktong lawak o liit ng puwang ng gate ng isang dam. Dahil dito nakabase ang kailangang paghahanda. Meron po tayong sinusunod na yung tinatawag po namin mga typhoon markings. So meron po yung mga parang typhoon markings 3, 2, 1. So depende po yan sa layo po ng bagyo dito po sa mga reservoirs na minomonitor natin. So meron po pamantayan yan. So hindi po yan basta ibubukas ng halimbawa 1 metro, 2 metro, hindi po ganun ano. Meron pong sequence ng pagbubukas yung ating po mga dam operators ng mga gates nila, ng mga spillway gates. Base po ito doon sa forecast rainfall. Kaya abiso ng Pag-asa, huwag ipagsawalang bahala ang palagian nilang paglalabas ng weather updates. Dahil laging kasama rito kung anong mga lugar ang apektado ng mga dam na magpapakawala ng tubig. Mula sa IBC 13, ako si Earl Tobias para sa Balitang Pambansa.